nyo para tuloy-tuloy na po yung theories and concept right after. Kasi po ito din yung PETA nyo. Now, since po nauna na po yung unang classes ko sa inyo, napag-usapan po natin. Di ko lang po alam ha, not sure what will be your class decision or kung ano magiging desisyon nyo. Ngayon po, dahil madidiscuss na siya today at saka bukas, okay, paano ba? Madidiscuss siya today, tapos bukas, tapos ganito po yung mangyayari. Right after po ng pagdidiscuss nito, mga after po ng isa pang theory concept lesson, which is hindi na po tungkol sa number system, ine-deploy ko na po yung PETA nyo. Para po, kung magkaroon man tayo ng class interruption, class suspension, nagawa nyo na po siya. Kasi po, di ba nga po, we agreed that yung ating PETA ay gagawin on-site. 10 items lang po yun, worth 10 points each. So, a total of 100. Okay, di ko kayo pinipressure ha. Ang aga-aga lang today. Pero ganun talaga. So, okay po ba tayo doon? Tapos, hindi nyo talaga promise, hindi nyo talaga mararamdaman na wala kayong sabi niya, "Hala, natapos ko na po yung gagawin." Kasi tingnan niyo class, So, kung gagawin natin yung PETA sa oras natin, so minus na yun sa iisipin niyo, minus na yun sa listahan ng mga due dates niyo. Next, yung written work 1 natin, gagawin din natin siya on-site. Okay? Yung written work 2, yun yung sinasabi ko sa inyong I do, you do. So, parang follow me ang atake ng written work 2. So, pag natapos nyo po yung written work 2, dahil nga follow me lang yun, bonus na yun, na kapag nasundan mo lahat ng processes na dinemo ko, ano na siya, 50 points na siya automatically. Perfect. Alright? So, yung written work 1 naman, I'm still deciding po if ipagagawa ko sa inyo yung present your work. Kasi nga, baka magtagal kayo sa library, hindi nyo na ma-present yung work nyo. Kasi yung pinaka-presentation talaga yung gigradean doon, tsaka yung activity, yung a little points for the library. Okay? Tapos yun, long test na lang. Yung long test naman natin, pwedeng online or sa iClicks. Tapos yun, hindi mo niyo ako magiging problema sa due date. Due date na pala kay Ma'am Sab. Okay po ba tayo doon? Can we all agree? Papuso naman kung agree kayo kasi baka hindi eh. Kindly let me know if you have violent reaction or reaction, you have question. Alright. Sige po. Since advisor niyo naman ako, wait lang. Kailangan medyo may advisor duty lang ako saglit. Lahat po ba nakapag-submit na doon sa retreat forms na kailangan niyo submit yung parental consent niyo, medical certificate, lahat po ba? Okay yan ha. Tapos today po ba, may hindi pa po ba officially enrolled sa inyo? Lahat po ba enrolled na? Kasi daw po, as per your strand chair, lahat today po is the last day of enrollment for the late enrollees. So, pag wala na, yun na yun. Okay? Question, may update po kayo regarding sa book nyo sa homeroom? Okay. Sige. Sige. Ganito na lang. Kung wala pa, mag-ano muna tayo ng activity sa homeroom natin. Kasi next week na yun, right? We will see each other next week. So, dahil nga, kesa i-chat ko pa si Jacob, announce ko na rin dito. Next week po, you have to bring short band paper, one piece short band paper. Okay? Isa lang. Tapos, you have to bring colors. Any type of colors. Wag lang naman acrylic paint, ha? So, you can bring colored pens, Crayola, kung meron crayons, and oil pastel, ano pa yung mga colors na, hindi naman yung messy, basta wag lang pong paint, ha? Okay po? Okay tayo doon. Clear po tayo, everyone? Alright, sige po. Medyo math lang po yung pag-uusapan natin. Pero meron akong tanong. Okay. Alam nyo naman na po mag-divide, tama? Mag-divide, mag-multiply. Tama. Ngayon po, meron lang po tayong babaliin na konti dun sa typical na naging practice natin paano mag-divide. Hindi naman siya technically
yung orientation lang 'pag nagde-divide, okay? So, class, I want you to feel na this is basic, okay? Basic lang po ito, okay po ba? Ready na po ba tayo? So, yung mga unang slide po ay mga theories lang po, konting history about this discussion, and then we will proceed na po with the conversion, okay? Basic 3 muna. Okay? Tas mamaya po ipapakita ko yung yung basic 6. Alright? Sige po. Ready na po ba tayo? Can I get po party popper react? Ay, yung mga ganun. Gusto ko yung may ganun. Alright? Ayan, ready na yung iba. Yung iba hindi pa ready. Pasensya na po. Ito ang almusal nyo today. Alright? Sige po. So today po, you'll be able to know what number system is, why number system is still used today, what is the importance, is number system still relevant today, and I hope that you will appreciate it to yung role niya kung bakit meron na tayong kakaibang technology this era, right? So, sinamarize ko lang yung learning objective. So, let's talk about number system. Guys, you kindly take note po and I hope you have with you your 1/2 sheet of paper or 1 whole sheet of paper. Okay? So, kasi po wala pa po tong handout. Pero po, probably baka daw po tomorrow meron na. And I'll provide it naman sa Canvas. And by the way, na-open nyo na po yung Canvas nyo. Na-publish ko na siya, napindot-pindot niyo na? Na-explore niyo po ba? Lahat po ba ng links ay nagwo-work? Yung mga 'pag pinindot niyo yung modules, pupunta sa modules. Just let me know po kung may error ha, kasi sa isang class daw, hindi po nila nakikita yung mga icons. Okay, so kita naman po yung mga buttons dun. Okay, sige po. So going back. Okay. So number system, um, siya yung method na ginagamit para magbilang talaga. And some of those things have symbols. Now, ngayon po, tinatawag nila yung base as radix, pero mas okay pa rin daw yung base. Kumbaga, mas commonly used yung word na base kesa sa radix. So, class, there are 4 reasons why number system is implemented. Tandaan na lang po natin yung acronym na C, R, T, S. Okay? CRTS. So again, these are the role of number system. This is also the importance of number system. So C stands for C stands for count objects or count things. R to record information or record information, trade goods and solve problems. In our day-to-day activity, especially nung medyo early pa, okay? Ang transaction lang naman po noon ay, ilan ang meron ka para ibenta mo sa akin? Ilan ang meron ka para palit tayo? Right? Are you familiar po with barter? Barter exchange, di ba? Sa history. So, parang, say for example, meron akong 3 kilong asin or sabi, 3 sako ng asin. Tas ipapalit yon sa 2 sako ng bigas, parang gano'n siya. So, wala talaga tayong money pa noon. So, gano'n lang. So, yung tutumbasan mo lang kung ano yung meron. So, siyempre sinusulat natin kung ilan yon, right? Tapos siyempre ginagamit din yung number system to solve some problems. Okay? So, nung tumagal yung number system, hindi na lang siya basta counting, record, trade, and solve. Naging complex na rin siya. Right? So, there are there are 4 number system that that transcends ba through time? Or I'm not really sure kung tama yung pagkakagamit ko ng term. Kasi talagang hanggang ngayon gamit pa rin siya. So, I think transcend is the appropriate word. So, yung pinakamatandang number system po is decimal. Okay? So, yung decimal number system po, ano siya? From the word des, di ba yung des is D-E-C or yung dec, ibig sabihin nun ay 10. Okay? So, 10. Ilan lang po ba yung daliri natin? 10.
Right? So, we only have 10 fingers lang po. That's why doon nagsimula yung number system na yon. Kasi ito lang po yung capability ng tao when they are counting. So, what happened daw po if they exceed from 10? So, they started already to have symbols to represent 10. Okay? Sa Roman numerals class, ano ang 10? Anong letter ang 10? 'Di ba, it's X. So, dati kapag ngayon yung X, gumagamit na sila ng multiplier. Say, for example, nakapagbilang na ako ng 10. Pwede po tayo magbilang ng 100 dito, 'di ba? Tama? By the multiples of 10. 'Di ba? 10, 20, 30, 40. Okay. So, sabi daw nila, pag nagdedesisyon naman, okay, so nag-evolve. Pag nagdedesisyon naman daw, 'di ba minsan dalawa lang naman yung desisyon natin sa buhay? Right? Siya or ikaw, ako or ikaw, right? True or false? Yes or no? On and off. Correct? So, dahil ganun lang yung decision nila, hindi naman pwedeng sabihin natin na, sige, I'll have po 10. Di ba? Parang ang awkward ng ganun decision making. So, ang ginawa nila, mga bandang 20th century na, alright, nung nag-evolve na ang technology, they have the binary. Okay? So, yung binary from the word by, which is 2. So, dalawa lang po ang desisyon. Yes or no, true or false. Okay? So, nung sobrang tagal ng binary, sabi nila parang ang haba-haba naman ng binary, pwede ba natin itong paikliin? So, yung binary, ginawa nilang chunks of 3. And those chunk of 3, or yung tinatawag na raised to 3, yun po ay octal. Kasi 2 times 2, that's 4, times 2, that's 8. So, yung binary, ginawa po nilang chunks of 3, which is octal. Or represent ay 8. Okay? And last but not the least, itong recent lang po, or medyo bago-bago pa, na number system is the hexadecimal system. Or from the word hexa means 6 and decimal means 10. So, dito naman sabi nila, ang haba na ulit ng octal. Pwede ba paikliin natin ulit yung octal? So, ang ginawa po nila, dahil paiikliin yung octal, ginawa naman po nilang chunks of 4. Okay, so it's 2 times 2 times 2 times 2. So, that's already 16. So, ayan po yung mga number system. Now, medyo dive lang tayo ng konti sa history ni number system. Okay. So, si Decimal's number system, as I mentioned, siya po ay nagmula because we count naturally using our fingers. Actually, we can use as well our feet. Kasi 'di ba 10 daliri lang din naman 'yan. So, nung ancient civilization, dun yung nagsimula. Pero, in-improve po yun ng mga Indians. Okay? Kaya magagaling talaga ang mga Indians when it comes to math. Okay? Dati po, wala silang concept of zero. Nakukuha niyo po ba? Wala silang concept ng zero dati. So, nung finally develop siya, or nung dinevelop siya, tingnan nyo naman class 6th century. Right? So, nung dinevelop siya, sinama nila yung concept of zero. Now, bakit po sinama yung concept of zero? Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng zero? Some say, ito yung mga pinagtatalunan sa math world. Some say zero has value. Some said naman, it has no value. Right? In reality po, pag wala kang pera, it means zero. Tama? Tama po ba? So, dahil zero, may value ba yung wallet mo ngayon? So, wala kang pambili, right? Wala kang pambili ng any goods that you like or anything that you like, right? Wala kang pan-trade. So, zero, ang tingin natin ngayon, zero. Pag zero ka, walang, walang value, wala kang mabibili, right? Pero did you know daw, to some, zero is the biggest number when you add to another number? Or when you parang attach it to another number. Why? Sige, we have one. So, isa lang. Kahit isa, meron value. Ngayon, tabihan natin siya ng zero. Ilan na siya?
It's 10. So, which is bigger, 1 or 10? Of course, 10. Now, yung 10, dagdagan natin ulit na 0. Sino na mas malaki? Si 10 or si 100? Si 100. So, every time that we put zeros in any number that has value daw, 0 becomes more valuable. Kuha nyo po? 'Di ba? Kaya pag dumadami ang zero, yumayaman ang tao. Ang weird, 'di ba? Parang hala, kala ko ba pag zero walang value, pero ang zero ang nagpapalaki ng value. Agree ba kayo? 'Di ba? Kaya nga nakakarating tayo ng millions to billions. At ano po ba ang measure ng billions, millions, trillions? 'Di ba lagi na lang sinasabi, is a multiples of zero. So, pag we have millions, we have 6 zeros, right? Pag billions, we have 9. Pag trillion, we have 12, right? And so on and so forth. So, bakit nga siya mahalaga? Kasi ginagamit siya araw-araw. Pera natin, age natin, measurement. So, meron lang po akong trivia. So, ginagamit din siya sa school. And of course, napakadali niyang intindihin. Actually, aside from Roman numerals, ginawa talaga siyang numeric. May basis naman po yun sa Egyptian hieroglyphics, yung symbols ng 1, 2. Okay, so ito yung trivia ko, di ba nga sabi, people naturally count using fingers. So, pag nagbibilang sila ng pera, naglalagay lang po sila ng marker. Di ba ang pera dati ay gold? Familiar ba kayo doon sa, medyo balik lang tayo ng history class. Di ba ang pera noon is gold, silver, ano nga yung tanso? Bronze ba yun? Alright, so gold, silver, bronze, and tin. Okay? So they used to count it. Di ba may pera na nakabundle pa? Yung parang nakatali, yung may butas. Okay. So, dati class, ganun ang pera. Okay? So, minumultiples of 10 din siya. Ngayon class, alam niyo yung trivia regarding sa ancient, ancient, sorry, ancient Asian culture of age. So, ilan taon kayo ngayon? 17, 16? So, technically, dapat class pag nag-New Year plus 1 kayo, right? Pero inintay nyo pa yung month bago kayo mag-birthday. Correct? So, ma'am, hindi pa po ako, di pa po ako 16. Kasi po, magsi-16 pa po ako sa November. So, class, pansin nyo naman po sa mga fan dito ng K-pop at sa, ewan ko po kung may mga Chinese po tayo dito na gano'n ang practice. Di ba po, lagi sineselebrate ang first 100, first 100 days. Kunyari, baby ka, pinanganak ka. So, sabihin natin, you were born February 5. Okay, kunyari, pinanganak ka February 5. From February 5, magka-count ng 100 days, tapos isa-celebrate yung 100 days mo. Because that 100 days indicates that you're already 1 year old. Kaya lagi sila may plus 1. 'Di ba? Yung mga K-pop, kaedad lang natin sila pero may plus 1 sila. Correct? So, ganito yun. Kasi naniniwala sila that from conception, 'di ba tayo po ay mga combined egg cell and sperm cell form into zygote. Tama? So, simula daw po, tayo ay nasa sinapupunan which is 9 months tayo in the making. Yung 9 months na yon includes our life. Okay? So, 9 months plus 100 days, that's technically 3 months. That's already 12. And you have a full cycle of a year. So, ganun. Sa West lang naman po na-adapt yung, tsaka isa-celebrate yung birthday mo. Magro-rotate kasi siya ng 12, or sorry, iikot kasi siya sa 12 months. So, sa Asian culture class ng Asia, lagi na, kasama na po yung 9 months. So, kung halimbawa, gaya ko, September pa ako. Pero, nung nag-New Year, tinanggap ko ng 34 na ako. Kasi yun na yun eh. Okay. Yun na yun. So, dapat kayo, tanggapin nyo na plus 1 na kayo this year. O, tandaan nyo, today is January 49. Ay, hindi pala. 29 ngayon, di ba? January 48 ngayon. So, 2 days na lang, matatapos na ang January.
Class, napansin niyo po ba yung calendar ng February? Sakto siya. Simula Sunday hanggang Sunday. Magsisimula siya ng Sunday, matatapos siya ng Sunday. Sobrang ganda ng pagkakalatag ng kalendaryo ng Feb. Kaya nga daw sabi daw nila, according sa numerology, o yun na, number system din yung basis ng class. That today or this year is full of alignment. It's 11111, right? So, last na po na trivia before anything else, your measurements. Si sino dito yung nakikita yung nanay, tatay, or any kamag-anak 'pag bumibili ng shorts, saan sinusukat? Sige class, saan sinusukat? Sa fitting room ba? Sige, saan sinusukat? Dito. Nag-wonder ba kayo bakit siya sa leeg? Na-curious kayo? O, 'di ba yung tatay niya daw sa leeg? Sa leeg! So, na-curious ba kayo bakit sa leeg? Because it is a culture or sorry, it is a practice that hanggang ngayon, ginagawa pa rin ng iba. Familiar naman po tayo sa circumference, 'di ba? So, kailangan ko ng papel. Wait lang. For demonstration purposes only. Ayan. So, isipin nyo. Ayan. Isipin nyo, ito yung papel. Or sorry, ito yung tela. 'Di ba? So, kunyari, this is a 1 yard na tela. Yung tela, finold mo sa half. 'Di ba? Pinold mo sa half. Sabi kasi nila, yung circumference nito, yun yung haba ng tela. Na 'pag yung tela tinupi mo sa half or sa dalawa at nag-fit siya dito sa leg mo, kasya sa'yo yung pantalon na yun or short. That was before when bodies are not formed into several shapes. 'Di ba may mga bodies po ngayon na sinasabi noon na odd? Kaya nga class meron tayong nabuo na term sa generation nyo, yung salitang body shamer. Right? Kasi noon talaga, kapag ikaw ay kakaiba ang iyong shape, they treat you as like, yun nga, parang irregular, or sorry sa term, abnormal, dun sa nakasanayang nakikita nila. Kasi sa kanila, dapat proportion ang body. Okay? Alam niyo yung Vitruvian Man? Alam niyo yan? Yung kay Leonardo da Vinci, yung maraming maraming parts. So, yun yung naging math doon sa body parts. So, class, eto, hindi ko alam kung alam nyo. Alam nyo to, this is your fist, correct? This is daw how big is your heart. Alam nyo yun, di ba? Eh, eto, pag pinagsama nyo sila, ganito daw po kalaki yung lungs. Right? So, alam mo na. Okay? Yun yung mga sinasabi nilang body proportions. Oh, another one is, from here, hindi ko alam ha, kung alam nyo class, from the tip of your middle finger to the left, going to the right, so, i-expand nyo siyang ganyan, yan po yung height nyo. Okay? Yan daw yung height ng tao. Pero class is not just, di siya eksakto ha. Pero pwede siyang nearest or medyo lagpas siya ng ilang millimeter or centimeters. Pero yan daw po yung basis. Another one is from here. Alam niyo yan, di ba, yung parang napa-fold. So, from here, dito po sa pulso, hanggang dito sa napa-fold ulit, yan po ang sukat ng inyong shoe size. Sige nga, class, sabihin nyo sa akin kung it fits. Sige, try nyo. Total naman, malinis naman siguro yung mga paa nyo, di ba? Sige nga, i-try nyo. Ilapat nyo yung feet nyo dito. Tapos, tingnan nyo, halos same sila ng size. Hala, na-shock si Zoe. Alright, na-shock ba kayo? Ngayon nyo lang ba yun nalaman o alam nyo na? So, class, sabi daw nila, pag nasa mall ka daw, gusto mo magsukat ng sapatos pero naka-rubber shoes ka or naka-sneakers, nakakatamad tanggalin, right? So, ang ginagawa ng iba, basta nagkasya dito, kasya sa'yo yon. Kuha nyo? Ganun po ang measurement noon. Pero, uulitin ko, dahil po nagbago ang panahon, okay, the time has changed, so, people
body change. Hindi na po proportion, 'di ba? Meron pong upper body lang, yung medyo bulk, meron naman po yung whole body ang bulk. So, hindi na po puwede yung concept na sa leeg mo isusukat, eto po yung shoe size mo, hindi na po siya gano'n ngayon. Hindi na po gano'n ang measurement. Tapos dati, yan din po wala po ba kayong napapansin sa architectural structure ng mga, tawag dito, yung mga old building, yung pyramid, ang perfect nila, 'di ba? Like super triangle talaga yung pyramid, tapos yung mga baroque styles na church or infrastructure noon, wala namang ruler dati. Wala namang, tape measure, walang metro. As in wala silang measurement, they use body measurements. So kunyari lang ha, kunyari si Jared, kunyari lang, si Jared yung gagawin nating measurement ng isang hollow blocks. So, dapat maraming Jared daw, okay, yun yung measurement ng isang hollow blocks, gano'n. Ngayon kasi hindi na siya puwede. Sabihin natin, "Oh, kunyari ganitong height, oh, yung isang katulad mo isang hollow blocks ka or isang hollow block yung measure mo." Eh, paano kung halimbawa yung susunod sa'yo, kunyari absent ka, tapos yung sumunod sa'yo medyo maliit or medyo matangkad, eh, hindi na magiging pantay yung infrastructure nun, 'di ba? So, they use human to measure big blocks of stones, hollow blocks, 'di ba? Just imagine class. Pero napansin niyo ang architecture nila matibay. And talagang umabot na ng centuries, correct? So, magtaka ka bakit yung mga man-made, eh, high-tech pero ba't 'di matibay? Right? So, ayun class, isa yan sa mga oldest. So, yun lang naman yung mga trivia ko. So, proceed na po tayo. Sana po meron kayong natutunang bago dun sa part na yon. Okay? So, ngayon sa binary system naman po, let us proceed. So, simplify lang naman siya. Dahil po, from analog, we became digital. So, dahil digital, dalawa lang naman po ang sagot sa digital. 0 and 1. Kung nakikita niyo po, 17th century, uso na po yung digital dati. Okay, tayo ay pinanganak tayo ng 20th century, and ngayon yung mga papanganak 21st century. So, dati daw po kasi they believe that in life, you will always have two options despite many options. 'Di ba? Kunyari, 'di ba, sabihin na lang natin, kapag may paborito kang girl group or boy group, K-pop or hindi K-pop, tas madami sila. 'Di ba meron kang unang mapapansin, cute siya, ay maganda siya, right? Tapos 'pag nakikilala mo na isa-isa yung members, sabi niya, "Parang gusto ko 'to." Tas 'di ba ngayon sasabihin niyo, "Hindi, lahat sila gusto ko, lahat sila bias ko." Lalo na yung mga girl group gaya ng Twice, na ang daming members, right? Pero you will always have two options. Yung tinatawag mo na, sila yung dalawa ko, yung bias wrecker and everything. Right? Pero dalawa pa rin yung pinagpipilian mo despite they have so many members. Same as sa mga pageant, sa mga honors. Sa honors kasi ngayon, sa batch nyo, hindi na yun nagiging option. Kasi 'di ba bracketing ang honors nyo. Pero dati, laging pinagpipilian lang sino ang magiging valedictorian at salutatorian. It's always two. Sa buhay natin, always two din, 'di ba? Papasok ka o hindi, right? Kakain ka ba o hindi? Matutulog ka o hindi? Laging dalawa, right? You will believe or you won't believe. It is just a positive or a negative. So, noong 17th century, dahil sinimulan na yan. So, excuse me. So, class, ito pong nakikita niyong pangalan, si Gottfried Wilhelm Leibniz. Sa ibang book po kasi, dahil yung bigkas na apelido niya ay Leibniz, sa ibang book po kasi merong T. Okay, so baka lang malito kayo, pero they are both daw acceptable. Pero this is the latest spelling daw. Alright? So, noong 20th century, nagsisimula na po yung computers. And they are what we call supercomputers.
Okay? As in super, like, nakapasok na kayo dun sa laboratory, di ba? Nakapasok naman na kayo ng computer lab. Pagsamahin nyo yung computer lab na isa tsaka yung isa, ganun kalaki yung computer dati. At ang function niya ay 01, 01, 0, 0, 1. Walang anything. You on, you off. Ganun lang siya. So, habang paliit ng paliit, palaki naman ng palaki yung value. Alam niyo po ba yun, yung concept na when things get smaller, its capacity gets bigger. Hmm. 'Di ba? Dati po, ang hard drive, mga ganito kalaki. Mga ganyan. Ngayon, yung mga storage natin, 'di ba? Ngayon, 'di ba ganito kaliit ang flash drive? Tama? Okay. Nakita niyo na po ba yung diskette? 'Di ba na-discuss natin yan last time? Yung diskette, 5 MB lang yun. Pero, tas yung mas malaki, parang 12. So, class, ngayon po, paliitan ang bagay pero palakihan ng value. iPhone. Ano ang pinakamalaking ano ngayon ng iPhone? Memory. May 1 TB ba sila? Meron, 'di ba? Pero tingnan nyo, bumabalik na sila ulit sa palakihan ng phone. Nag-e-evolve lang, class. Okay? So, bakit siya mahalaga? Ginagamit ang number system po na binary ay ginagamit po for software, images, videos, and all the things na meron kayo, especially apps. So, class, sobrang reliable niya. Lalo na po sa electronics. Yung phone natin is an electronic device, 'di ba? Pag kinlik mo yung ano ba 'yun? Nasa gilid. 'Di ba pag kinlik mo magsha-shutdown yung screen, tapos pag kinlik mo ulit mag-o-on, right? So that's binary function. Okay? So ngayon po ginagamit pa rin siya, pero mostly sa mga electronic device na. Kasi po, sabi daw nila nung 20th century, gumagamit na tayo ng computer, so akala nila everything will be okay. But they find it very tedious and laborious to count. So sabi ko nga kanina, they make it a 3 chunks. Ayan, 3 binary digits. It's considered an octal. Okay? So octal is made to make binary shorter. So say for example, ang number mo ay 1000111100001. Ang hirap i-memorize, di ba? Sabi nila, ay, ano yan, 248 yan. Or 24, sorry. 24, ano yan, 242. So, madali mo maintindihan na 242, tapos hanapin mo lang yung binary equivalent ng 2, ng 4, at ng 2. So, magigets mo na siya. So, dinevelop siya mid-centuries na, medyo bago-bago na ito na yung mga 50s to 60s na, 1950s to 60s. Kasi class, dito na po nagkakaroon ng mga device such as appliances, small computers, telephone, okay? And syempre, mas mabilis siya sa mga programmer o sa mga developer. Sabi niya, ay hindi, 242 yan. Cycles of 242, parang ganun siya. Okay? So, sabi nila ulit, noong 20th century, 1950s, tas nagpa-progress na tayo ulit, nagkaroon na ng new millennium, paikliin natin siya ulit para mas marami tayong ma-store. So, dun po pumasok si hexadecimal. So, 4 naman siya. So, at nire-represent niya na ang letters. Bakit, class? Kasi, hexadecimal can store more. Hexadecimal can represent more. Okay. Ang lagi ko sinasabi dito yung color codes. Kasi ito talaga yung pinaka-useful. We already know that there are colors, correct? Ang tinuro sa atin sa school ay colors. Tama? Ang tinuro sa atin ay yung Roy G. Biv na colors. Red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. Correct? Pero pag nasa computer kayo, di ba, may iba't iba pa, especially yung nagka-Canva. Di ba si Canva, ang dami niyang palette? Di ba? Pwede mong masabi na ito ay family of red. Pero iba-iba pa rin yung timpla niya. Correct? May not so red, medyo pink, medyo orange. Correct?
Sorry. So class, sabi nila, paano mo i-represent yung napakadaming values? So gamit tayo ng hexa. Kaya kahit sinabi mong families of red or family of red, there are still many codes for red. Okay? Try natin yan or i-try nyo sa Canva. Type kayo ng mga letter na hanggang F lang. Try nyo i-type yung 2A, B, 1, 4. Ang pagkakatanda ko, ang 2BA14 is a shade of orange and yellow. Okay? So, class, ang daming values, oh. Sa memory class, sabihin natin meron kang 1 terabyte. Hold on lang, class, ha. Nababay na alaga ako, sorry. Hello? Sorry naman. Sorry po. So, balik ako dun sa sinasabi ko, class. Sa colors, sobrang daming pwedeng gawing values. Ito na lang din. Another use ng hexa is ang Facebook account. Maraming user ang Facebook, tama? Billions na ata ang user, probably. So, bawat account po, iba-iba ang memory allocation. Depende po sa behavior ng user. Ito sabihin ko lang sa inyo, medyo, ano na, trivia na lang din ulit. Si Facebook po, di ba napansin nyo, doon tayo nag-upload ng photos, tama? Nagma-My Day, nagre-reels lahat. Ang dami. Paano malalaman ni Facebook kung bibigyan ka niya ng maraming allocation? Kasi class, kunyari, lahat tayo user, right? Tapos, kunyari sa akin, ang allocation ni Facebook ay 500 gig. Sa'yo ay 1.5 terabyte. Ganon. Bakit ganon? It is based on your behavior. Inaaral po nila yung algorithm mo. How much or parang gaano ka ba palagi nagpo-post? Gaano ka ba lagi nag-upload? Nagre-release ka ba palagi? Kaya nga class, di ba may nakalagay sila verified? Di ba? Bukod sa totoong ikaw yon, kasama yung mga verified sa mas malaki ang allocation. Ibig sabihin, totoong tao ka na nag-upload, na nagpo-post, na nagre-reels, kasama yun sa algorithm. Kasi class, pag hindi ka pa verified, kino-consider ka nila floating account. Okay? Floating account in a sense na pwede kang ma-hack. Okay? Pwede kang ma-hack at pwedeng kunin yung data mo. Okay? Okay po ba tayo? So, class, kung ma-upload kang tao, kung ma-post kang tao, then that's it. Sobrang iisa-isahin mo siya na, ay dali, 1 terabyte tong isa. Tapos, eto 2 terabyte kasi vlogger siya. Ganon. Hexadecimal po yung ginagamit nila to measure your behavior. Kasi maraming behavior, di ba? Pala post, pala upload. Okay? So, ayun class. So, those are the 4 number system. Today po, I will just give you 3 conversions. Bukas na po yung pangatlo para hindi kayo, bukas na po yung next 3 para di kayo ma-overwhelm. Okay po ba? Tayo, sige. Marunong po tayo mag-divide, right? So, ito po yung values ng number system. Okay? For binary, we have 0, 1. So, 2 values. Huwag niyo pong pansinin tong number dito sa taas, ha. Ang base niyo po ay binary, octal, decimal, and hexadecimal. So, for binary, you have to write it 0, 1, or ang meron lang sa kanya 0, 1. Pag octal, hanggang 7. So, class, kapag nakakita po kayo ng value at sinabing octal, you can say that is invalid or valid. Okay? So, halimbawa, sinabi ko, 85. It is not octal. Why? Because ang octal po, kahit sabi mong 8 siya, hanggang 7 lang yung highest value niya.
Nakuha po? Kuha? Okay. Pag sinabing decimal naman, ganun din. Pasok naman sa kanya kasi lahat. Okay? Kasi 0 to 9. Okay? So, for hexadecimal naman po, yung 0 to 9 ni decimal, plus yung A hanggang F. Hanggang F lang po ah. A represents 10, 11B, C12, 13D, E14, and F15. Okay? Wala po dyan G. Alright? So, lahat po yan po yung values nila. You can take a screenshot, okay, if you want. So, paano po siya nire-represent? So, n of x or n sub x, where x is the base. So, this is how you do it. So, 3, 4, 5 is base 10. Pero class, may rule po. Kapag may nakita ka number, halimbawa, nakita mo lang siya 3, 4, 5, automatically, we treat those numbers as decimals. Pero pag nakakita po kayo ng may mga subscript na ganito, you have to take note whether it's binary, octal, or hexa. Ang hexa po, madaling ma-identify kasi meron po siyang letters A to F. Pag binary, ito dito maraming nako-confuse minsan sa exam or sa quiz. 1011. Hindi mo sinulat yung base 2. So, it will be considered decimal. Okay? Kaya class, laging ilalagay yung base 2 para malaman na this is binary. For octal naman, base 8. Ayan, kung nakikita nyo, hindi siya pwedeng 8. Pag 158, this is an invalid and it's not considered octal. Kasi, kung i-convert natin yon, dadaan muna tayo octal to decimal and then decimal to binary. Maraming pagdadaanan. Alright? So, this is how we write it. Now, let us convert. Hala ma'am, paano yan? Okay? Sabi ko sa inyo, paano tayo nagde-divide? So, kung ano po yung base na hinahanap, okay, so this is decimal to binary. Kung ano po yung base na hinahanap, yun po yung gagamitin nating divisor. Okay, as yun, ganito po ang division. Pababa po ang division sa number system. Tapos, kung ano naman yung babaliktarin mo lang siya, kung ibabalik mo siya, yun naman yung magiging multiplier. Okay? So, ma'am, paano po ito naging ganito? Okay? Ganito siya. So, class, mag-aano lang ako ha. Ay, hala, ano nangyari? Wait lang ha. Para, class, gagamit lang po ako ng mouse. So, wag niyo pong i-judge yung sulat ko. Alright? Para mas ma-demo ko siya ng maayos. So, again, magko-convert po tayo decimal. Okay. Nakikita niyo pa po? Kita niyo pa? Okay. Decimal to binary. So, ang binary ay base 2. Okay. So, divide tayo. Sabi, 243 divided by 2. Ganyan po ang divide. Okay. So, class, pag dinivide mo to by 2, automatically, maglagay tayo ng R. Okay. R means remainder. Pag nagko-convert po tayo, hindi ganon kahalaga ang kung ilan. Ang mahalaga, ilan ang natira. Okay? So, ano po ba yung tira sa quotient? 'Di ba? Sorry, sa division. 'Di ba, remainder? So, yun po yung lagi nating hahanapin. So, divide natin to. 243 divided by 2, that's 121. Okay? So, 121, ito ipapakita ko lang kung paano yun 121 times 2, that's 242. Ngayon, i-minus natin. 243 minus 242, ilan ang tira? 1. Okay, divide natin ulit. Medyo mahaba to class eh. 121 divided by 2 is 60. Correct? 60 times 2 is 120. O, ilan ang tira? Isa ulit. Okay? Nasusundan pa? Class, nasusundan nyo naman. Okay, 60 divided by 2, that's 30. 30 times 2 is 60. Ilan ang tira? Wala. So, we have to put 0.
30 divided by 2 is 15. 15 times 2, 30. Wala ulit tira, so 0 ang remainder. 15 divided by 2. Sorry class, ang pangit kasi mouse lang gamit ko class. Alright. So 7. 7 times 2 is 14. So may tira. So that's 1. Remainder 1. 7 divided by 2. 7 divided by 2 is 3. 3 times 2 is 6. May remainder ulit na 1. 2 divided by 3 is 1. 1 times 2 is 2. Remainder 1. Question. Is 1 divisible by 2? Di na. So, ganito class. Kapag nandun ka na sa dulo at hindi mo na siya pwedeng i-divide sa 2, okay? Hindi mo na siya pwedeng i-divide if yung quotient na natira is lower or lower dun sa base natin, titigil ka na. Okay? Titigil na kayo mag-divide. Pwede pa siyang i-divide technically kasi 0.5 ang sagot. Pero we will focus only on whole numbers. Nakuha po ba? Gets? So, paano siya babasahin? So, binary, di ba? So, magsisimula po tayo dun sa huli, pataas. Okay? So, we will read it as apat na 1. Lagay ko lang dito. 1, 1, 1, 1. Dalawang 0. So, klasa, simula kayo lahat sa baba, pataas. So, 1, 1, 1, 1. And then 0, 0. 0, 0. 1, 1. So, this is the equivalent value of 243 in binary, and don't forget to write the sub or the base. Nakuha po? Kuha po natin. So, ito siya. So, hindi na po pinakita dito. Pinakita ko kung paano nagkaroon ng remainder, di ba? Dito po, ito na talaga siya. Kasi parang automatic naman yun eh. Di ba? Kung may tira. So, ito siya class. 1, apat na 1, dalawang 0, isang 1. Nakuha po? Puro decimal lang muna. Decimal to binary, decimal to octal. So, gawin naman po natin dito sa octal. Mas mabilis ang octal kasi base 8 siya. Right? Pag 2, di ba napansin nyo, pag 2 sobrang haba ng process. Kaya they have come up na gawin nating octal. Alright? So, 243 divided by, ganun pa rin class ha, 243 divided by 8. Okay? Ang base natin ay 8. So, that is 30. So, 30 times 8 is 240. Tama? So, 240, may remainder siyang 3. Pasok to sa sa octal kasi 3. Okay. So, dito na 30 divided by 3, 30 divided by 8 is 3. So, that's 24. So, 30 minus 24 is 6. Tapos, may natirang 3. Question, divisible by 8 pa ba siya? Hindi na. So, again, kapag mas lower na siya, doon sa ating base, titigil na po kayong mag-divide. So, from here, again, pataas. So, we will write it as 3, 6, 3, base 8. Nakuha po? Everyone? Can I get po a react? Kung nakuha po talaga? Kuha? Okay. Kaya naman, di ba? Basic lang. So, bukas may exponents na kasi. Magdala po tayo ng cycle bukas. Okay? Kasi medyo millions ang kukumputin natin. Alright? Sige, dito naman po tayo sa hexadecimal. Ganun pa rin. So, instead na 8, tignan nyo class, mas mabilis na lang mag-divide, di ba? Kasi sabi nila, medyo mahaba pa rin daw pala yung 8. So, gawin natin by 16. So, 243 divided by 16. Okay. 243 divided by 16 is 15. Ayan nga class, sorry. Na-demo ko kahapon, di ko nabura. Alright. So, balik tayo dito. 243 divided by 16 is 15. Okay? So, 15 times 16 is 240.
right? 240. 243 minus 240 is 3. So, may natirang 15. O, again, higher or lower, di ba? So, this is lower than 16 already. So, titigil na po kayo. Pero ma'am, paano po yan isusulat? Given na ito ay hexadecimal, may letters. So, pag ganito po, yung natira, kapag ang natira ay 10, 11, 12 hanggang 15, i-write niyo po muna siya ng ganito. Magkahiwalay muna. Hindi pwedeng sabing 143 or sorry, 153. So, we have your 15 and 3. Now, paano siya naging F3? Balik tayo dito sa chart. Alin dito yung 15? Ito, F. So, kaya ang naging value niya po ay F. So, you will write this 1, 5, or 15 and 3 as F3 base 16. Nakuha po? Nagets po ba? Meron pa, need pa po ba ng further explanation? Or kaya po yung divide? So, para medyo ma-practice natin, magkaroon po muna tayo ng seat work o asynchronous seat work. So, considered as homework na rin po na yes, kasya siya. 1/2 sheet of paper po. Yellow pad, palagay po ang class number at pangalan section at pakilagay po doon seat work. Alright? So, class, eto po, pag-practicean nyo po muna. Binabaan ko na yung value para di masyadong mahirap. Alright? Okay po ba? So, class, wait lang. Ibahin ko na lang yung example para di kayo mahirapan. Ma'am, wag mo nang ibahin. Di, dadalian ko na nga eh. Ako na mag-a-adjust. Alright? So, wait lang po. So, para maganda. O, ayan ha. Sorry. Para lucky number. So, you have to convert this 221 to binary to octal and hexadecimal. Convert this to binary, octal, and decimal. On a 1/2 sheet of paper. So, yung number 1 sa harap, number 2 sa harap. So, tatlo lang po yung. So, that's 30 items or that's 30 points for your homework. Apo? So, gets po ba? Do you have any question, class? Kasi class, marami pa tayo pag-uusapan bukas. Ayan, meron na siyang exponent. So, ayoko po kayong biglain. Unang-una, sobrang aga pa. Ang aga-aga, ganun agad. Di naman sa binibaby ko kayo, no? Pero yon, syempre dahan-dahan, one step at a time. Clear po tayo? Any question? Uulitin ko ha, baka magtaka po kayo, ma'am, bakit po yung ibang STEM hindi pa po sila nagaganyan? Yung ibang teacher kasi mas pinili munang unahin yung theories. Ako kasi, for ano lang dahil naging estudyante din ako, alam ko yung pakiramdam na, oh, ang dami nang i-memorize, tapos bigla kang binungaran ng numbers. That's kinda confusing. So, gusto ko po, nakakondition po yung mind natin. So, ngayong week at next week po, medyo more on numbers tayo. Para sa susunod, more on concepts and theories na lang po tayo for better understanding and learning. Para dire-diretso. Okay po ba? In mind conditioning lang. Alright? So, kung wala na po tayong tanong, meron pa po tayong ilang minuto. We have 30 minutes, right? Almost 30 minutes, correct? So, I will give you this time as an asynchronous activity. Okay? As a synchronous activity, so make sure na matapos niyo siya hopefully in 30 minutes. And then you have to submit it tomorrow. Okay po? May homework pa kayo, di ba, last time? Yung essay. So, ginusto ko to eh. Gusto kong pahirapan yung sarili ko, pero okay lang. Kayang-kaya ko yan, checkan lahat. Alright? So, pero bukas po, we will proceed na po with the subtraction and addition plus yung isa pang conversion, yung inverted naman. Okay? Sige po. Tapos bukas po, meron tayong board activity. You will answer syempre on the board. Recitation din po yun. Okay? So, kung wala na po kayong tanong, I leave you the time. So, it's already 8:29 in my clock. So, please do the activity po and then submit it tomorrow. If you have no further question, you are dismissed for this morning. Good luck on your next classes today. See you again tomorrow. Annyeonghaseyo, class. Pa-screenshot na lang po, Nito. Okay. Na-screenshot nyo na ba? Bye!